Meron sila laging sinasubmit sa akin na recording ng mga tawag, yung mga text na sinusuhulan sila na matanggal na lahat ng kaso nila, may pera pa sila, pero manahimik na lang sila magtago, no? Attorney, ngayon yung 16 from Brave in voluntary surrender din po yung sige, ano nangyari ngayon sa court? Natapos po nilang makakomply lahat ng requirements kasi nag-uwian silang lahat. Binigyan natin sila ng pamasahe kasi talagang hirap ang buhay, no? So nakabalik din sila kagabi. So overnight, kinompleto namin lahat. Pero merong dalawang hindi pa bumabalik, no? So susunod na lang siguro silang magpiyansa. Tapos, attorney, anong nararamdaman ng Brave 16 ngayon na ito voluntary surrender? Ginawa nila gano'ng kalinis yung hangarin talaga na tulungan na ma-expose yung... Alam mo, believe ako sa kanila dahil ako meron sila laging sinasubmit sa akin na recording ng mga tawag, yung mga text na sinusuhulan sila na matanggal na lahat ng kaso nila, may pera pa sila, pero manahimik na lang sila magtago, no? Pero ang sabi nila sa akin, sir, respeto na lang namin ito sa sarili namin at saka sa pamilya namin dahil alam nila na yung ginagawa namin ay tama. Tapos may mga ganitong issue na, di ba nakapag-submit tayo ng joint affidavit ng Brave sa ombudsman. Tapos parang ang DOJ may statement na parang pinapasura yan ng ombudsman. Hindi ko po alam kung yung DOJ na ang spokesperson ng ombudsman ngayon. Kasi wala akong natatanggap na ganyang impormasyon o sulat man lang na binabasura nila yung pinagsamang sinumpaang salaysay. At it's very improper to dismiss that because yung referral ko po dyan is I was requesting the Office of the Ombudsman to conduct a factual investigation based on the allegations in the pinagsamang sinumpaang salaysay. Wala pa kaming particular na kinakasuhan, actually, no? So, ang ginawa ng ombudsman, nagpatawag sila ng sample. So, sila ang pumili. Attorney, pwede ba namin kausapin ito, no? O sige, kako. So, 10 ang nag-interview sa kanila na ombudsman na lawyers. Pero, bago sila interviewin, kinausap nila ako na kung po pwede, mag-focus lamang muna kay former Speaker Martin Romualdez at saka kay Zaldico, no? So sino yung pipiliin nyo? So, attorney, sa date na ito, itong tao na ito, ganon. Sila ang pumili. Pagkatapos po nilang ma-interview yung first 8 sa pinili nila, ang sabi nila, kontento na kami, no? Ang susunod na lang namin gawin ay yung magkaroon ng walkthrough. Itetest namin sila kung totoong nakapunta sila sa mga bahay na sinasabi nila, yung mga addresses. At nakasakay ang mga ombudsman lawyers sa isang van, may driver na taga-ombudsman, may nag-video, at tinanong nila, nasaan dito yung bahay ni ganito, bahay ni congressman ganyan, no? At sabi nila, satisfied sila, alam nila yung sinasabi nila. Kaya naman, naglabas ng public announcement ang ombudsman, di po ba? Na ang sabi ay, naniniwala kami sa sinabi ng initial na 8 na ito, credible sila kasi nandoon sila mismo. At ang sinasabi nila is based on personal knowledge, hindi hearsay. Kaya nagtataka ako dito sa DOJ, baka naman sila yung bagong spokesperson ng Office of the Ombudsman. Sir, klaro na as of this moment, walang sinasabing ombudsman na hindi na namin gagamitin yung testimonies, yung affidavit, yung Wala po silang sinasabi na ganon. And then, klaro din po na kapag lumabas pa yung warrant sa iba pang RTC, voluntary surrender yung gagawin, yung tapos susuko, Opo, oo. Pagka lumabas ang warrant of arrest, pupunta kami kaagad sa korte, mag-surrender, no? Kasi handa naman naming sagutin, no? Katulad nung reklamo ni Trillanes dito, no? Makikita mo sa information pa lang, mali na yung factual appreciation ng National Prosecution Service. Ang sinasabi nila ay sinabi daw ng mga sundalong ito yung ganitong factual allegation. Pero pag babasahin mo yung affidavit, wala silang sinasabing ganon. No? Tapos, attorney, kayo, kasi may next move natin, kasi we heard, pupunta naman tayo sa RTC para sumuko dito. Oo.
So susunod, pupunta ako sa suspetsya ko na magre-release ng warrant of arrest anytime. So uunahan ko na, no? Na nandito na ako, mag-post na ako ng bail. Pero I want to assure everybody, no? Gusto kong ipanatag ang kalooban ng ating mga kababayan na paninindigan po ito ng mga kasundaluhan natin, yung nag-affidavit. Kung ano yung sinabi nila ay patotohanan nila yan, no? Attorney, paano yun? Kasi syempre ang kapasidad ng Wave 16 natin, financially, di ba? Paano kung basta sinusunod ng warrant, Well, may bail bond, anong mangyayari? sa ngayon ay nagtutulungan kaming mag-asawa. Pero marami nang nagte-text sa akin na tutulong sila, no? Ang hinihingi na lamang nila kung saan sila magpapadala. Pero very sensitive and ticklish issue kasi yon. Kasi kung maglabas tayo ng account sa mga hindi natin kakilala, baka may drug lord dyan o mga kriminal na mag-deposit. So, ang klaro, maraming gustong tumulong talaga at naniniwala dito sa mga testimonies ng victim. Opo, marami pong gustong tumulong, no? Hindi ko na lang babanggitin siguro muna kasi baka meron akong hindi mabanggit. Pero ang dami na po na nagme-message sa akin, natutulong sila. Thank you po, Attorney. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Ang SMNI ang natitirang nagmamalasakit sa bayan at sa katotohanan. Kanina pa lang. Kanina pa? Pag ginagawa.